Weyang, gising ka na pala? Maayos ka na. Weyang, hindi ka na magpapatiwakal, hindi ba? Paumanhin po, pinag-alala ko kayo. Napag-isip-isip ko na, tama nga ang sinabi niyo. Kailangan ko pang hanapin ang taong pumatay kay Baiji. Ipaghihiganti ko ang kanyang pagkamatay. Tutulungan kitang ipaghiganti siya. Kamahalan, kagabi kasi may narinig akong tumutugtog ng kudyapi. Narinig niyo rin po ba ito? Wala naman na. Gabing-gabi na yon. Sino pang tutugtog sa palasyo? Nagkamali ka ng dinig. O siya, sabi ko kay Sushin, lutuan ka ng agahan. Halika habang mainit. Ano nang nangyari sa pinagagawa ko? Huwag kayong mag-alala. Inaayos ko na po ang lahat. Hinihintay ko na ang ulat. Marami akong gagawin. Gumawa ka ng tsa para hindi ako makatulog. Kamahalan, buong araw kayo nagsiyasat para kay Binibining Weyang. Magdamag pa kayong tumugtog para sa kanya. Kailangan yun na magpahinga ng tama. Mas mahina pa rin ako kaysa kay Tobayo. Kapag hindi ako namahala na maayos, di ako papansinin ng emperador. Huwag ka mag-alala. Kaya ko to. Kukuha ko ng tsa, kamahalan. Mahal na ama, binabati ko kayo. Taksil ka! Ano po bang nagawa ko at nagalit ko kayo? Paano mo nakuha ang ipapatay ang sarili mong pamangkin? At nagmamaang-maangan ka pa ngayon? Ama ko, wala po akong kasalanan. Sino naman ang nanghas na pagbintangan ako ng ganito? Ama ko, ni kailanman hindi ko magagawa ang kataksilang ganyan. Napagbintangan ka lang? Ano bang nais mo? Naiharap ko sa iyo ang saksi sa kalapastanganan mo? Saksi? Sino saksi? Akala ni Tobahan na patahimik na niya ang lahat ng kasangkot sa tangka niyang pagpatay kay Tobachon. Hindi niya alam na may nailigtas ako. Gagamitin ko sila ngayon. Kamahalan, mabubunyag ang tangkang pagpatay sa prinsipe ng Kaoyang. At hindi lang yon, pati ang ginawa niyang pag-angkin ng minahan sa Liang, mauungkat na rin. Ama ko, wala akong sala. Maniwala po kayo sa akin. Malamang may nanuhol sa saksi na yun upang ituro ako. Ama ko, huwag niyo po silang paniwalaan. Bukod sa sinarili mo, ang minahan sa Liang, nagtangka ka sa buhay ng pamangkin mo. At kung kaya mong gawin yun, ano pa kayang kaya mong gawin sa susunod? Sinong sunod mong papatayin? Nasa listahan mo rin ba ako? Ama, wala akong kasalanan. Wala po talaga. Bintang lang yan. Ama, naintindihan ko na. Si Tobayo ang namaratang sa akin. Si Tobayo ang nanuhol sa mga saksing yan. Dahil ibinunyag ko ang binabalak niyang pagpatay sa Emperatrice. Kaya simula nun may hinanakit na siya sa akin. Ginawa niya ito upang magbunto ng galit niyo sa akin. Ama, huwag po kayong mahulog sa bitag niya. Si Tobayo may masamang binabalak sa ating lahat. Palasubas! Sa kalagayan mo, nakuha mo pang mambintang? Paano ako nagkaroon ng isang anak na taksil na katulad mo? Ama! Wala akong sala! Wala akong ginawa! Maniwala kayo sa akin! Narito ang punong ministro! Kamahalan, ano ba yon? Nagpasa ng ulat ang gobernador ng lungsod. Hindi ko na ito sakop, kaya kailangan ko na itong itaas sa inyo. Anong inulat niya? May sabwatan sa palasyo at sa pamunuang barangay sa pag-angkin ng lupain at pagpatay ng taong bayan. Sabwatan sa palasyo? Sino raw ang may sala? Kaninang umaga, may dalawang magsasaka ang humingi ng tulong sa gobernador ng lungsod. Pinaratangan nilang prinsipe ng Dongping ng pakikipagsapwatan at pangangamkam. Kamahalan, nakarating na rin ito sa emperador. Kamahalan, hindi po ako nagulat. Wala po akong sapat na katibayan tungkol dito. Hindi ako mangangas na kumilos ng walang pahintulot nyo. Hindi ito maaaring pagkakataon lang. Palagay ko, tuluyan na rin nainip si Jun. Kumikilos na rin siya. Ang prinsipe ng Dongping, pinaratangan ng katiwalian. Palagay niyo, kanino ko dapat ipasiyasat ito? Kanino nga ba? Sino nararapat? Mahirap na. Sinong sasabihin mo?
Handa po ako magsiyasat. Ikaw yun. Narito po, kamahalan. Sino sa palagay mo? Tapat, makatarungan at makatwiran ng prinsipe ng Gaoyang. Kaya maipapayo ko po ang prinsipe ng Gaoyang. Kamahalan, handa ako magsiyasat. Magiging makatarungan ako upang hindi kayo mabigo. Ang taong nagtangka sa buhay mo ay ang tiyo mo, ang prinsipe ng Dongping. Hindi ka ata nagulat. Ibig sabihin matagal mo nang alam. May hinala na kami ng ina ko. Hindi lang kami makatiyak. Yang ina mo, hindi yan marunong magtago ng lihim. Ngunit hindi niya ito sinabi. Ibig sabihin pinigilan mo siya magsalita. Kung alam ko lang na kayang gawin ng mga ito ni Tio, hindi sana ako nagdalawang isip ng sabihin ang hinala ko. Nagparaya ako at namihasa siya. Nilupig kong kalahati ng mundo. Tugo ang kulay ng yapak ko. Ang di ko inasahan na makikita ko ang madugong labanang ito sa pagitan ng mga anak at apo ko. Sabi ng aking ama noon, sa angkang ito, kailangan matuto magparaya. Di ko siya naiintindihan noon. Ngayon, masakit man, malinaw na. Anong ibig mong sabihin? Ang lukso ng dugo, hindi maalpasan ng ganit. Sa pagitan ng kadugo at kapangyarihan, dugo ang dadanak. Huwag po kayong mag-alala. Dahil lagi kong pipiliin ang kadugo ko. Habang ako, ang nagliliti sa sala ng aking tiyo, hindi ko kalilimutan na kadugo ko siya. Hindi ako magkakait ng awa. Kay raming nangyari kamakailan. Mag-isa lang si Weiyang sa palasyo. Walang umiintindi sa kanya. Nag-aalala ako. Matalino at alisto ang ating Weiyang. Anumang paghihirap na gagawa niyang pagpapala, hayaan mo, huwag kang mag-alala. Lola, Ginang. Changru, apo, tamang-tamang dating mo. Maitanong ko lang, apo, dahil madalas ka naman sa palasyo. Ano na bang lagay ni Weiyang? Pinangalanan siya ng emperador bilang dayang ng mabuting gawa. Mabuti siya. Huwag kang magsinungaling sa akin. Pinatay si